Ika-27 ng Marso 2014, isang makasaysayang araw para sa Bangsamoro. Nilagdaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang bunga ng mahalagang pakikibaka, dialogo at pag-asa. Habang sa loob ay sinusulat ng isang makasaysayang kabanata ng kapayapaan para sa Bangsamoro. Sa labas naman ay naroon ang mga kinatawan ng mga civil society organizations, matyagang nakabantay, nagmamasid at nananawagan. Hindi man sila bahagi ng mismong paglagda, sila ay naging mahalagang saksi at katuwang sa pagsusulong ng isang makatarungan, inklusibo at pangmatagalang kapayapaan. Sa gitna ng init ng araw, sama-sama nilang ipinagdiwang ang isang tagumpay na matagal na nilang ipinaglalaban. Mula sa kasunduan, isinilang ang isang bagong kabanata. Nabuo ang pamahalaang Bangsamoro, isang institusyong inaasahang magsisilbi sa mamamayan at magtataguyod ng kanilang mga mithiin. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang politikal na balanse sa loob ng Bangsamoro Transition Parliament. Noong ika-9 ng Marso 2025, itinalaga bilang bagong interim chief minister si Abdurauf Magkakuwa. Ayon kay MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, ang pagtatalagang ito ay hindi dumaan sa sura o konsultasyon sa bawat membro ng Central Committee ng MILF. Maayo 2, 2025, sa Resolution number 03, iginiit ng MILF Central Committee na dapat sundin ang kanilang listahan na 41 nominado sa PTA at ang rekomendasyon nila muling italaga si Alhaj Murad Ibrahim bilang Interim Chief Minister. Sa gitna ng mga patuloy na pangyayaring itinuturing na paglihis sa diwa ng napagkasundo ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, muling umigting ang panawagan ng mga civil society organizations na protektahan ang nakamit na kapayapaan. Habang nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng Parliament at unti-unting lumalayo sa orihinal na MILF-led na transisyon, lumitaw ang mga hakbang tulad ng BAA 77 na kalaunang pinitisyon sa Korte Suprema ng ilang CSO. Kasunod nito, ang mga pagbabago sa Electoral Code ay naging mahalagang punto ng paglikod. Isang pangyayaring nagbunsod sa mas aktibong paglahok ng mga CSO sa larangan ng politika, bilang pagtatanggol sa kanilang pananaw sa proseso ng kapayapaan at pamamahala. Sa gitna ng mga pagbabago at hamon sa pagpapatupad ng kapayapaan sa Bangsamoro, nananatiling buhay ang tinig ng civil society organizations, mga saksi, bantay at kalahok sa bawat yugto ng transisyon. Hindi sila nasa sentro ng kapangyarihan, ngunit naroroon sila sa mga sandali ng desisyon at pagtuton. Sa mga oras ng pag-asa at pangamba, sila ang nagpapaalala na ang kapayapaan ay hindi lamang kasunduan na nilagdaan, kundi prosesong dapat bantayan, ipaglaban at panatilihin. Sa dulo, ang kanilang papel ay hindi lamang pag-uobserba, kundi pakikibahagi. Isang patunay na ang tunay na kapayapaan ay nanatiling buhay dahil may mamamayang handang tumindig para